Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang panalangin upang maging isang daluyan ng awa. Ama sa langit, salamat sa iyo na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ipinagkaloob mo sa bawat isa sa iyong mga anak at iba't ibang espiritual na kaloob. At sa pamamagitan ng iyong biyaya, ang aming mga kaloob ay gagamitin para sa paghihikayat at pagpapatibay ng buong katawan ni Kristo. Salamat, Panginoon, sa paraang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa atin, sa napaka-espesyal at mahalagang paraan, pagpapagana sa amin sa pamamagitan ng iyong biyaya, na gumawa ng isang natatanging kontribusyon sa pagsulong ng iyong mga plano at layunin sa katawan ni Kristo, na siya ay nasa lahat. Ama, binigyan mo ako ng isang espesyal na puso ng pag-ibig sa aking mga kapatid na lalaki at babae sa Kristo. At bagaman hindi ako likas na matalino na magturo o magsagawa ng ilan sa mga maslantad na kaloob ng Espiritu, o nagtataka ako kung pinauunlad mo sa akin ang mahalagang kaloob ng paghihikayat, awa at pagmamahal sa aking mga kapatid kay Kristo. Panginoon, ipinagdarasal ko na kung dadalhin mo ako sa rutang ito, na gagamitin mo ako bilang isang banal na sisidlan na hindi lamang upang ibuhos ang awa at pagmamahal ng walang sukat sa ibang tao, ngunit gagamitin mo ako upang hikayatin ang iba na magpakita ang parehong awa at kapatawaran sa kanilang mga kapatid sa katawan ni Kristo at sa mas malawak na mundo sa kabila. Panginoon, alam ko na sa loob at sa aking sarili ay wala akong anumang bagay na pumupuri sa akin para sa espesyal na ministeryong ito ng awa at pagpapatibay. Dahil alam ko na kung wala si Kristo ay wala akong magagawa. Ngunit purihin ng Diyos na kay Kristo ay magagawa ko ang lahat ng bagay, sapagkat ibinibigay niya sa akin ang lakas. Nawa ay maging malambot akong luwad sa kamay ng magpapalayok at pahintulutan mo akong baguhin at hubugin sa taong magiging iyo. Gamitin mo ako sa iyong daan at sa iyong panahon, sa iyong papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, ako ay namangha sa malaking awa at biyaya sa iyong ipinakita sa isang nahulog na lahi ng mga makasalanan. Sa pamamagitan ng mga karapatan, tayo ay dapat na walang hanggang ihiwalay sa iyong kabanalan at kabutihan, sapagkat tayo ay naghimagsik laban sa iyo sa pag-iisip, salita at gawa, at gayunpaman sa kagandahang loob at malambot na awa.
Umabot ka sa nahulog na sangkatauhan at binuhat kami at pinaupo kasama ang iyong mahal na minamahal na anak, ang aming tagapagligtas, si Hesu Kristo, na namatay upang kami ay mabuhay. Salamat sa iyong hindi kapani-paniwalang kapatawaran at sa iyong kamanghamanghang biyaya sa amin. Ama, ipinagdarasal ko na magsindika ng isang kislap ng tunay na kapatawaran at awa sa aking puso, sa lahat ng nananakit o nananakit sa amin, sinadya man o hindi sinasadya. Alam na hindi lamang ang iyong kalooban para sa amin na magpakita ng makadiyos na awa sa iba, kundi pati na rin na tayo ay maging pantay na binipisyaryo kapag ang ating puso ay binaha ng awa at kapatawaran. Ang anumang nagtatagal na kapaitan o malisya na nakatago sa loob ng aking puso, at nawa ay ang makadiyos na bunga ng awa at pag-ibig ay namulaklak at mamumulaklak sa tunay na bunga ng katwiran, sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Hesu Kristo na ating Panginoon. Amen. Panalangin para sa lahat na nagpapakita ng awa ng Diyos. Ama, nakatira tayo sa isang mundo kung saan napakaraming nananakit sa mga tao, na kung minsan ay maaari itong maging napakalaki at nasusumpungan natin ang ating sarili na umatras. At halos umaasa na ang problema ay mawawala. At gayon paman ay nagpakita si Jesus ng isang buhay na umapaw sa malalim na pakikiramay at malambot na awa sa lahat ng nasugatan at inabuso, nababagabag o nasaktan. Tulungan kaming iunat ang isang kusang braso ng kaginhawahan kapag nakita namin ang ibang tao ay nasasaktan o sinasaktan, at nawa ay magbigay kami ng makadiyos na awa na nagmumula lamang sa iyo sa mga hindi kaibig-ibig o hindi kaibig-ibig. Nawa ay ang biyaya ng ating Panginoong Hesu Kristo ay maging ating panloob na pananamnamit, at nawa ay ang pag-ibig ng Ama ang maging panlabas na kasuotan na ating isinusuot, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu tayo ay magkaroon ng kapangyarihan na pagpalain at tulungan ang lahat ng nakakasalamuhan natin. Nawa ay ang lahat ng aming sabihin at maging saksi sa biyaya at awa ng Diyos. At kami ay manalangin na ikaw ay magbibigay sa amin ng mga pagkakataon upang maglingkod sa iyong awa at pagmamahal. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin kami. Amen. Panalangin ng pagsisisi para sa awa ng Diyos. Ama, ang aking puso ay sumisigaw sa iyo para sa awa at biyaya. Alam na walang bagay na pumupuri sa akin sa iyo,
at wala akong magagawa upang matiyak ang iyong kapatawaran, maliban sa krus ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Ama, ang aking mga kasalanan ay nagpapatotoo laban sa akin, sapagkat ang aking puso ay nabugbog at duguan, at walang anumang kalusugan sa akin. Kadalasan ang aking mga iniisip ay maruruming kaisipan na hindi nagpaparangal sa isang banal na Diyos. At napakadalas, ang aking mga iniisip ay isinasalin sa masasamang salita at kilos na sumasalungat sa aking pagkakaisa kay Kristo at sa aking posisyon bilang anak ng Diyos, sapagkat bagaman ako ay nagtiwala kay Kristo bilang aking tagapagligtas, ako ay nagkasala laban sa iyo sa pag-iisip, sapagkat salita at gawa at hindi na karapat-dapat na tawaging iyong anak. Panginoon, nagkasala ko laban sa iyo at ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa harapan mo. Ang hangarin ng aking puso ay tumalikod kaagad sa lahat ng aking kasalanan at bumalik po sa iyo. Bumalik sa aking unang pag-ibig, ang aking Panginoong Hesukristo. Salamat na ang iyong awa sa akin ay hindi kailanman nabigo. Salamat na ang iyong kagandahang loob sa akin at sa lahat ng iyong mga anak ay bago tuwing umaga. Salamat na kahit na ako ay walang pananampalataya, ikaw ay nananatiling tapat sa mga pangako na iyong ginawa sa akin, na ang sinumang naniniwala kay Jesus ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Salamat na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay naanod ang lahat ng aking mga kasalanan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Panginoon, mula sa araw na ito, tulungan mo akong matutong kunin ang bawat pag-iisip na bihag at ibigay ito sa iyo at hugasan mo ang aking puso na malinis at dalisay upang ako ay mabuhay at magtrabaho sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa mahalagang pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin. Amen. Panalangin ng salamat sa awa ng Diyos. Mahal na Ama, Diyos, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa iyong kagandahang loob at dakilang awa na bago tuwing umaga at nananatiling matatag at sigurado sa buong araw upang palakasin at hawakan. Salamat sa kaluwalhatian ng krus. Alam kong ako ay isang hiwalay sa iyong puso ng pag-ibig at isang itinapon mula sa kaharian ng langit. Hindi mailalarawan ng mga salita at pagkamangha na ipinadala mo ang iyong bugtong na anak upang pumarito sa lupa bilang isang tao, upang mamuhay ng pagtanggi at kalungkutan at magdusa at mamatay para sa akin sa krus ng Kalbaryo, upang ako ay mapatawad sa lahat ng aking mga kasalanan at mamuhay kasama mo ng walang hanggan sa langit.
Salamat Ama, na bagaman ako ay hindi karapat-dapat na lumapit sa iyo ng maluwalhating luklukan at inaalipin sa kaharian ng kadiliman, gayunmay sa iyong kagandahang loob at biyaya ay yumukod ka sa akin at binuhat ako mula sa pagkaalipin ni Satanas at mula sa sespit ng kasalanan, at pinaupo ako na kasama ni Kristo sa mga makalangit na dako, at pinaulanan mo ako ng iyong di narapat na biyaya at pabor. Salamat sa iyo na ako ngayon ay isa sa iyong mga anak na tinubos. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin para sa pananampalataya sa ministeryo. Mapagmahal na Panginoon, ninanais namin sa ministeryong ito na itaas ang magandang pangalan ng Panginoong Jesus at luwalhatiin ang aming Ama sa langit. Pagpalain ang aming ministeryo na aming ipinagdarasal, at nawa ay pangunahan at gabayan ng iyong banal na Espiritu ang lahat ng aming sinasabi at ginagawa. Nawa ay tayo ay higit na mapalitan sa larawan ni Jesus habang sinisikap nating sundin ang kanyang utos na magmahal gaya ng pagmamahal niya sa atin. Protektahan mo kami, Panginoon, mula sa panlilinlang ng kaaway na maghahangad na sirain ang mabuting gawa na iyong ginagawa. Buuin mo kami sa pagkakaisa ng Espiritu at nawa ay mas mabago tayo sa pagkakahawig ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapanibago ng aming isip araw-araw. Panatilihin mo kaming, Panginoon, mula sa pagsunod sa aming sariling mga gawain sa laman. Ngunit sa halip ay maaari kaming gabayan mo sa lahat ng mga lugar na gawaing ito sa ministeryo. Magbigay para sa lahat ng aming mga pangangailangan, alam na ikaw ay isa sa nangako na ibibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Bantayan mo kami, gabayan mo kami, panatilihin at gamitin mo kami ayon sa nakikita mong angkop. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin kami. Amen. Para sa kababaang loob at integridad sa ministeryo. Mapagmahal na Panginoon at Hari sa langit, salamat sa gawain sa paglilingkod sa iba na sa iyong kabaitan iniligay mo ako. Ama, maraming hamon at maraming tukso sa ministeryo kung saan nakita mong angkop na ilagay ako at ipinagdarasal ko na sa lahat ng bagay ay bibigyan mo ako ng karunungan, pag-unawa, integridad at kababaang loob na nagmumula lamang sa iyo. Panatilihin ako mula sa pagiging naiimpluwensyahan ng mga nakakabigay puri na mga wika ng mga kalalakihan at kababaihan, at panatilihin akong laging maaalalahanin na hindi ito ang aking eksklusibong ministeryo, ngunit ang lugar lamang
na nakita mo na angkop na ilagay ako sa tamang panahon. Tulungan mo akong gamitin ang aking oras ng matalino at maging masinop sa paraan ng paggastos ko ng mga mapagkukunan ng ministeryo. Panatilihin mo ako sa daan ng katwiran alang-alang sa kanyang mga pangalan. Isinasamo ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maka-Diyos na paghahanda para sa pamumuno sa ministeryo. Mahal na Panginoon, alam mo ang pagnanais na aking puso at kung paano mo malumanay na inakay ako sa mismong puntong ito ng aking buhay. Salamat sa lahat ng mga aral na natutunan ko sa ngayon at gawin akong handa. Nananalangin ako na patuloy na maging handa na makinig sa iyong malumanay na mga pahiwati. Panginoon, ako ay naparito sa iyo habang ako ay naghahanda para sa susunod na hakbang sa aking buhay at ministeryo. Panginoon, nais kong manatili sa gitna ng iyong kalooban at hilingin na sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at biyaya, patuloy mong ibigay sa akin ang iyong mapagbiyayang pagtataguyod sa aking landas. Habang naghahanda akong lumipat sa bagong posisyong ito ng pamumuno sa kapanapanabik na ministeryong ito, panatilihin mo akong mababa sa harap ng krus. Nawa ay ang lahat ng aking sabihin at gawin ay gabayan mo lamang. Pigilan mo akong humingi ng papuri sa mga tao, ngunit sa halip, Panginoon, bigyan mo ako ng isang matuturuan na spirito na nagmumula sa iyo, upang ako ay maging kasiyasiya sa iyong paningin. Pagkalooban mo ako ng karunungan at bigyan mo ako ng spirito ng lingkod ni Kristo, upang ako ay mamamahala sa pamamagitan ng halimbawa. Pigilan mo akong ikompromiso ang katotohanan ng iyong salita at nawa ay patakbuhin ko ang lahi na nasa harap ko ng may pagtitiis na nakatingin kay Jesus, ang may akda at tapos ng aking pananampalataya. Sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Panalangin para sa patnubay bilang ministro ng salita ng Diyos. Mapagmahal na Ama sa langit, na siyang dahilan upang maisulat ang lahat ng banal na kasulatan. Para sa ating pagkatuto, buksan ang ating mga puso at isipan na aking ipinagdarasal, upang tayo ay handang makinig at maunawaan ang lahat ng itinuturo sa atin ng iyong banal na Espiritu ngayon. Nawa ay basahin natin, markahan, alamin, at i-digest sa loob. Ang lahat ng iyong pinatutunayan ay ibigay sa amin sa iyong salita. Tulungan mo kami hindi lamang maging mga tagapakinig ng iyong salita, kundi yaong mga kumukuha at naglalapat ng lahat ng aming natututunan mula sa iyo sa aming buhay. Sa iyong papuri at kaluwalhatian. Gabayan mo ako, nananalangin ako. Habang sinisikap kong pangasiwaan
ang katotohanan ng iyong salita. Bigyan mo kami ng lahat ng mga tenga na handang makinig at mga pusong handang matuto. At nawa ay lahat tayo ay pagkainin mo mula sa buhay na tinapay, na siya mismo ay bumaba mula sa langit upang maging ating tagapagligtas at Panginoon. Hinihiling ko ito sa pangalan ng ating mahalagang tagapagligtas, si Hesukristo na ating Panginoon. Amen. Gagabayan ni Kristo ang ating ministeryo. Mapagmahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo na nakita mong angkop na ilagay kami sa maliit na sulok ng iyong malawak na mundo upang maging mga ministro sa iyo at sa mga pinili mong ilagay sa aming landas. Nawa ay maging tapat kaming mga lingkod habang ibinabahagi namin ang mabuting balita ng maluwalhating Ebanghelyo ni Kristo at saksi sa kamanghamanghang biyaya kung saan tayong lahat ay naligtas. Salamat para sa mga binhi ng Ebanghelyo ng biyaya na tahimik na lumalago sa paglipas ng mga siglo. Salamat na tayo ay dinala sa dakilang pamilya ng Diyos at naging bahagi na lumalagong katawan ni Kristo na pinaghiwalay sa Ebanghelyo sa panamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Salamat para sa mabuting gawain at biyaya na iyong sinimulan sa aming buhay at sa lahat ng mga tinawag namin upang maglingkod. Nawa ay manatiling mapagpakumbaba kami sa harap mo at pigilan kami sa isang saloobin na may kahalagahan sa sarili. Ngunit sa halip ay panatilihin natin ang ating mga mata na nakatutok kay Jesus, ang may akda at tagapagtubos ng ating pananampalataya at ministeryo. Panginoon, ipinagdarasal namin na ang Panginoong Jesus ay magalak sa lahat ng aming ginagawa at nawa ay magpasakop kami sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa lahat ng aming ginagawa. Buksan ang mga pintuan ng ministeryo ayon sa iyong nakikitang angkop upang kami ay makapagbuhos sa ibang bansa ng higit pa sa iyong pagliligtas at pagpapabanal ng biyaya sa mga nangangailangan. Nawa ay patuloy tayong lumagos sa biyaya at karunungan at sa kaalaman ng ating Panginoong Hesukristo. At nawa ay sabihin nating lahat at ituro ang iba kay Jesus upang ang kanyang pangalan ay luwalhatiin sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Tinatanong natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoon, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang katapatan at integridad ay lubhang kulang. Ngunit gusto kong maging matalinong tagapangasiwa ng lahat ng mayroon ako. Tapat sa lahat ng aking pakikitungo sa mga nakakausap ko. At ibigay ang aking makakaya sa aking amo pagdating sa usapin ng pera. Panatilihin mo ako, Panginoon, mula sa pagkakaroon
ng isang mahigpit na saloobin. Ngunit sa halip ay maaari akong bumuo ng isang pagkabukas palad na sinasamahan ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo, at tulungan akong gastusin ang anumang pera na mayroon ako sa paraang nakalulugod sa iyo, na sinasamahan ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo, at tulungan akong gastusin ang anumang pera na mayroon ako sa paraang nakalulugod po sa iyo. Amen. Panalangin para sa tulong sa mga panahon ng paghihirap sa pinansyal. Mahal na Ama sa langit, nabubuhay tayo sa mga nakakabagabag na panahon, at ang mga bagay ay lalong nagiging mahirap para sa akin at sa aking pamilya sa pananalapi. Panginoon, kung minsan kapag iniisip ko ang hinaharap, ako ay puno ng takot sa kung ano ang nangyayari sa mundo ngayon. Panginoon, alam ko rin na bilang iyong mga anak, hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, ngunit ang kapangyarihan at ng pag-ibig at ng isang mabuting pag-iisip. Ama, alam ko na ito ay totoo sa aking puso, at gayunpaman, sa aking karanasan, madalas kong pinahihintulutan ang lahat ng takot sa aking sariling mga problema sa pananalapi na bahain ang aking puso. Tulungan mo ako, Panginoon, na dalhin ang bawat nakakatakot sa pag-iisip, sa pagkabihag, at ibigay ito sa iyo, sapagkat ipinangako mong dadalhin mo ang lahat ng aming mga pasanin at ibibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Tulungan mo akong huwag subukan sa aking sariling lakas na ayusin ang aming bagsak na pananalapi, ngunit umasa sa iyo at magtiwala sa iyong hindi nagkukulang na mga pangako. Panginoon, isa lamang ako sa marami sa iyong mga anak na nahaharap sa matinding paghihirap sa pananalapi. At kung minsan ay nagtataka ako kung paano mo maibibigay ang lahat ng kailangan nating lahat sa isang mundo na tila nawala ng kontrol. Isang mundo na tila naggigiling sa lahat pababa sa lupa. Ngunit nagtitiwala ako sa iyo at inilalagay ang aking mga pangangailangan sa iyong paanan. Ipinagdarasal ko na sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling panahon ay ibibigay mo ang aking mga pangangailangan, at bibigyan mo ako ng lakas na magtiwala lamang sa iyo. At ilatag ang lahat ng aking pinansyal na pasanin sa iyong paanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Tulungan mo ako upang tumingin sa iyo para sa lahat ng pangangailangan. Mahal na Amang Diyos, sa isang mundo ng kawalan ng katiyakan at sakit, tulungan mo akong patuloy na tumingin sa iyo para sa aking mga pangangailangan. Alam
na ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Panginoon, ang aming tagapagbigay. Ikaw ang nagpakain sa mga Israelita sa ilang ng mana at pugo, at ikaw ang nasiyahan sa karamihan ng 5 tinapay na barley at 2 maliliit na isda. At nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, upang matustusan ang lahat ng aking pangangailangan at ng aking pamilya, sapagkat ikaw ay isang tapat at mapagmalasakit na Diyos. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan at binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. At ang aking walang hanggang saro ng mga pagpapala ay tunay na nauuwi. Nagpapasalamat ako at pinupuri ang iyong pangalan para sa iyong malaking kasaganaan at pagkakaloob. At kaya, Panginoon, sa mundong ito ng kawalan ng katiyakan at sakit, tinitingnan kita para sa lahat ng aking pangangailangan, na alam na ikaw ang aking Jehovah Jireh, aking Panginoon at aking tagapagbigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panalangin para sa tulong upang mabigyan ang mga nangangailangan ngayon. Mahal na Panginoon, napakarami sa buong mundo ngayon na lubhang nangangailangan. Marami na walang pera upang bayaran ang mga pangunahing pangangailangan ng buhay. At panahon ay lalong nagiging mahirap. Panginoon, marami ang walang pagkain at marami ang walang trabaho o pagkakataong kumita ng sapat para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. At may iba pa na may sakit at karamdaman o hindi makapagtrabaho at dumaranas po ng mga matinding kakulangan. Panginoon, lumapit ako sa iyo at hinihiling na ibuhos ang iyong awa at biyaya sa lahat ng dumaranas ng gayong mga paghihirap ngayon. Nangako kang tustusan ang mga pangangailangan ng iyong mga anak at hinihiling ko na sa iyong awa at mapagmahal na kabaitan, ikaw ay matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mga nagdurusa ngayon. Salamat na palagi kang maawa sa amin. Hinihiling ko sa iyo na tuparin ngayon ang Panginoon ang mga hangarin at petisyon ng lahat ng iyong bayan na nangangailangan, ayon sa iyong awa at ayon sa iyong biyaya. At bigyan po sila ng biyayang magtiyaga sa ilalim ng gayong mahirap na mga kalagayan. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.